Hi! Alam niyo ba na hindi madali yung mga unang season ko at unang taon ko sa Finland? Masaya siya sa feeling kasi nakaalis na ako ng Croatia at nakalipat na ako sa bagong bansa. Tapos kung iisipin ko na mas malaki yung sinasahod ko dito compare sa Croatia. Pero magsisimula pa lang dito yung mga pagdaraanan ko. Lalong-lalo na yung stress sa residence permit. Ang inoffer sa akin na trabaho ng agency ko dito sa Finland ay seasonal work, which is buong winter season. Nagsimula ako ng November 2023 at ang tapos ng kontrata ko ay March 2024. Kapag seasonal contract at seasonal job ang inoffer sa'yo, ang residence permit na ipaprocess mo ay seasonal din. Yan ang stress kapag seasonal working employee ka dito sa Finland. Kasi pagtapos ng kontrata mo, tapos na din ang residence permit mo. So, kailangan mong maghanap ulit ng trabaho or magpahanap ka sa agency mo. Pero karamihan kasi dito, pagkatapos ng season, yung agency ay nahihirapan na silang hanapan yung mga staff nila ng work. Pero ang kagandahan ay pwede ka naman mag-apply sa iba. Pero kung first timer ka dito sa Finland at wala kang work experience na madami, ay hindi ka agad makakahanap ng trabaho. Maliban na lang kung may magbabacker sa'yo, may tutulong sa'yo na kaibigan mo na ipapasok ka sa isang company. Ganyan yung nangyari sa akin noon. 6 months lang yung visa ko dito sa Finland. At nung patapos na yung kontrata ko by March, kabadong-kabado na ako noon kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. May mga option ako noon kasi yung visa ko sa Croatia ay may expired pa ng September 2024. So pwede pa akong bumalik sa Croatia kung sakali man na hindi ako mahanapan ng trabaho ng agency ko dito sa Finland. 2 weeks bago matapos yung kontrata ko sa Lapland, kinulit-kulit ko yung agency ko na kung pwede hanapan nila ako ng trabaho. Kasi hindi na pwede akong umalis ng Finland at may expired na rin ang aking visa. 1 week na lang bago ma-expired ang aking visa, luckily, nahanapan nila ako ng trabaho. Pero magsisimula pa by May. So 1 week bago ma-expire ang aking residence visa, doon pa lang ako nakapag-renew. O diba, sobrang nakakakaba. Lalong-lalo na kung sa mga panahon na yun, wala talaga akong hawak na residence permit. Kailangan ko umalis dito sa Finland. Pero meron pa kasi ako nung visa sa Croatia. So anytime naman, pwede ko yung gamitin as tourist. At bumalik ako ng Croatia. Nakarenew naman ako ng working visa. Pero magsisimula yung aking trabaho ng May. So tumambay ako ng 1 buwan dito sa Finland. Walang trabaho. Buti na nga lang, meron naman akong naipong pera ng winter season. So yun yung ginamit ko ng 1 buwan ng aking pagstay dito sa Finland. Nagbigay naman ng accommodation yung aking agency. Pero syempre, babayaran ko yun kapag nagka-work na ako. Yung sumunod na visa ko, since seasonal work na naman ang inoffer sa akin ng agency, malamang seasonal residence permit na naman ang hawak ko. At tumagal yun ng 6 months ulit. Biro mo ang gastos-gastos. Wala pa akong idea nun at lakas ng loob na anytime pwede ako mag-resign at maghanap ng ibang company or agency na makapagbibigay sa akin ng long-term. Sinaga ko yon ng halos 1 taon na andun ako sa agency. Kasi akala ko, after a year, bibigyan na nila ako ng long-term visa. Katulad ng mga nangyari sa mga kasamahan ko dito sa Finland, sa agency nila. Pero habang nagtatanong-tanong ako sa agency ko kung maipaprocess niya ako ng long-term visa, doon ko nalaman na hindi pala sila nagpaprocess. Hindi sila marunong at wala silang idea. Ang weird, diba? Naisip ko na baka yun yung first time na nakukuha sila ng employee na hindi holder ng EU passport. Kasi karamihan sa mga hawak nilang empleyado ay holder talaga ng EU passport. So, hindi na kailangan mag-process ng anumang visa. Pero para sa akin, parang first time lahat yung ginagawa nila. So, doon ako nag-decide na umalis sa agency ko. Umalis ako sa agency ko na nag-process sa akin sa Croatia papuntang Finland after ng 1.5 years. Marami kasi akong nalaman na red flag
Wow, red flag talaga. Hindi, marami kasi akong nalaman na hindi ko nagustuhan. At ayoko mag-stick sa ganong sitwasyon. Tama na yung natulungan nila ako papunta dito sa Finland. Una, dahil hindi nga nila ako ma-process ng long residence permit dahil ang mga pinapapirmahan nila sa aking kontrata ay puro seasonal. At lagi akong may kaba nun kapag patapos na ang aking kontrata dahil hindi pa ako makapag-renew agad ng aking visa dahil hindi pa nila ako mahanapan ng bagong papasukan. Unlike sa ibang agency, kahit wala pang papasukan yung mga staff nila, gumagawa sila ng kontrata na yung mga staff nila ay under nila at i-apply nila ng long-term visa. Unlike sa agency ko, na Boltworks, hindi nila ginagawa yun. Pag meron lang akong job offer sa ibang company na nahanap nila sa akin, dun lang ako magkakaroon ng work contract at makakapag-renew ng aking visa. O diba, napakahirap ng kalagayan ko noong mga time na yun. Ang isa pa sa nakakainis, alam naman ng agency ko na seasonal lang yung aking visa. Pero parang hindi sila nag-aalala na bago matapos ang aking work contract ay may expired na rin yung working visa at hindi nila ako mahanapan agad-agad ng bagong papasukan. At doon na ako nanawa at nagdesisyon na mag-apply sa iba. Alam mo, may mga agency talaga dito sa Finland na pagkakakitaan ka lang. Thankful ako na nakaalis ako sa agency ko kasi doon ako natuto. Nag-apply ako sa iba, direct and sa ibang agency. May mga kakilala na rin ako dito, so meron din naman mga tulong na mga kaibigan ko na yon. Marami na rin akong napasukan dito sa Finland bilang isang seasonal worker. After 2 years, may nag-offer sa akin ng regular contract. At yun, binigyan nila ako ng long residence permit. Direct hired, kaya medyo okay yung pasahod. Yun yung kagandahan kapag direct ka sa isang kumpanya kesa sa naka-agency ka. Kapag direct kasi, buo mong makukuha yung sahod mo. Walang kaltas. Kung ano yung offer sa'yo, yun na yun. Pag agency ka naman, malamang may kaltas kasi kikita sila sa'yo. Follow for more kwento. Bye!